Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan na naman natin dahil ngayon ay Women's Month, no? So, kumbaga, ano ito? Buwan ng ating buwan ng mga kababaihan, no? Lalo na dyan sa Pilipinas, no? So, Women's Month. So, actually sa buong mundo yan eh. Alam ko eh. So, ganito guys, ito ang tanong ko, no? Ilang itong sa kay Suntae, ilang araw na rin naman nakakalipas at tsaka itong kay Unanoy, Attorney Unanoy Topac yun, no? Itong mga misogynist remarks nila o itong mga pinagsasabi nila na hindi tama, hindi maayos at kabastusan para sa ating mga kababaihan, mga kababayan, no? Particularly kay Ann Curtis, kay Jasmine Curtis, no? Itong pambababoy, pambabalahura nitong mga ito. Itong dalawang ito, di ba? Pero guys, ito ang pinupunto ko. Alalahanin natin ang dalawang ito ay didilis bagamat itong si Suntae ayaw panindigang siya ay didilis. At ikinahihiya yata ang mga didilis, mukhang ikinahihiya ko yung Suntae. Tumatanggi. Hindi daw siya didilis. What the heck? Kahit ano pagbalik ta rin niya ang mundo, iba ang sinasabi ng ebidensya kaysa sa sinasabi niya. Punong-puno naman ng ebidensya na siya ay isang didilis, no? Pero ang nakakapagtaka, bakit kayo tinatakwil, oh? Mga didilis, anong klase ito? Huwag niyo ito suportahan, no? Isipin niyo, tinatakwil kayo. Hindi raw siya didilis. What the heck? Diba? Pero guys, eto, si Topac Show, si Unanoy, to be fair with him naman, siya hindi tumatanggi. At siya'y aminado talaga na siya ay didilis at siya'y tagapagtanggol ni Inday Sayad. So, syempre, same feather, flocks together, itong tatlong bugok na ito, talagang may mga sayad. Pero guys, eto ang pinupunto ko, no? Napansin nyo ba? After nitong mga iskandalo na ginawa nitong mga tago-suporta ni Inday Sayad, si Inday Sayad, being a woman, teka lang, is it right to use woman siya or bisexual na lang, no? O sige, wala naman, it's not a discrimination, no? Ibig ko sabihin, ACDC siya pero hindi natin siya dinidiscriminate because her gender is still a woman, di ba? Okay. Being a woman, bilang isang babae, at ito ay Women's Month, panahon ng kumbaga buwan ng ating mga kababaihan, aba, ang may sayad ni hindi man lang kinukundina, ni wala man lang siyang imik laban sa mga pinagsasabing ito ng mga siraulong mga tagasunod niya. 'Di ba? Nagpa-interview na rin lang siya, in-interview na rin lang siya ng dalawang bayoteros na bobo. Hindi man lang niya isinangat sa kanyang interview na, "Oy, I condemn this itong mga sinabi nitong these two dalawang bugok kong taga-suporta." Gano'n! Dapat kinokondem naman lang niya pero wala dahil para naman lang sa mga kababaihan, no? So eto, pagpapatunay na si Sayad ay walang pakialam sa kanyang mga kababayan kahit na sa ating mga kababaihan. Kumbaga dapat alisin ang politics no? Being a woman, 'di ba? Fighting the rights of the woman and to have to have the woman respect or be respected as always, 'di ba? All the time. Lalo na ngayon na espesyal na okasyon, espesyal ang buwang ito para sa mga kababaihan, the more na dapat nagsasalita siya at kinukondena niya, hindi na wag nang haluan ng politika, kondenahin na lang niya bilang siya ay isang babae. At nirerespeto niya ang ating mga kababaihan at ang ating mga kababayan. Wag na lang niyang tingnan kung kalaban niya sa politika o sige na, ang tingnan na lang niya ay yung mga kababaihang mga didilis. Sa palagay nyo ba yung mga didilis ay hindi apektado sa pinagsasabing ito na kabastusan nitong dalawang si Suntae at saka itong si
si pangalan ito, si Unanoy. O idagdag na natin diyan si Jinggoy. Nabastos rin sa Senado. Isipin mo yung isa nating kababayan na gustong magpa-citizen, tanungin ba naman kung may boyfriend tapos irereto pa sa may asawang senador din, si Raulo, di ba? O yan ang tatlong yan. Idamay na natin si Jinggoy na si Raulo rin. O, aba, Inday Sayad, wala ka man lang sasabihin? Wala ka man lang bang kahit pabalat bunga sabihin na magkunwari kang kinukundina mo man lang at sinasabi mo man lang na ikaw ay pumapanig para sa karapatan ng mga kababaihan, karapatan na sila ay irespeto, igalang? Wala ka man lang sasabihin gano'n, what the heck? Pero pag kay Sulay ka, ang bilis mo. Di ba? Pag kay Sulay ka, talagang forthwith, nandun ka agad. Magpapakulong ka pa. Tapos magpapa-interview ka, hindi mo man lang isinangat. Anong klase kang Vice President? Di ba? Habang ang buong Pilipinas talagang kinukundi ng sinabing ito ng mga alipores mo, ikaw wala kang imik man lang, ikaw ang leader ng mga yan Dapat bilang leader ng mga yan, magpakita ka ng magbuting halimbawa. Bilang leader ng mga yan, dapat ikaw mismo sasabihan mo, hoy, huwag kayong mga bastos dahil kahit na meron din kasing mga may sayad na taga-suporta ko, mga babae rin yun. At syempre, apektado rin ang inyong kabastusan. Ang problema kasi, yung mga didilis na mga kababaihang may sayad, mukhang hindi nila naiintindihan. At hindi na rin nila alam kung kailan ba sila binabastos at kailan ba sila nirerespeto. Kasi nga, bobo na. So, hindi na nila ma-differentiate, no? Hindi na nila makita yung hindi na nila alam kung saan yung distinction o yung boundaries ng sila ay nababastos na at hindi. Bakit? Hindi na nila alam, bobo nga Dahil dahil sa may sayad na nga, di ba? Doktrinado ng kasayadan, ayan ang nangyayari. Kaya sa kanila parang baliwala lang yun, di ba? Pero eto ang tanong ko, challenge ko na lang sa inyong mga didilis na kalalakihan, kung may respeto kayo sa mga kababaihan, sa inyong mga asawa, yung ginawang ito ginawang ito nila Suntae, tsaka nila yung tatlo, si Suntae, si Unanoy, at itong si Jinggoy. Sige nga, sabihan nyo nga si Sayad na kondinahin. Sige nga, sabihan nyo nga si Sayad na magsalita man lang para sa karapatan ng mga kababaihan na inyong mga asawa at higit sa lahat ang inyong mga anak. Kahit pa kayo ay didilis, sige nga mga didilis. Para man lang sa mga kabataan na anak ninyo, di ba? Na mga kababaihan, sige nga, sabihan nyo nga si Inday Sayad kung magsasalita siya. Nakasisiguro ako, hindi gagawin ni Sayad yun. Bakit? May Sayad guys, si Raulo nga yan Hindi naman yan nagmamahal sa bayan, hindi naman nagmamahal yan sa kabataan, hindi naman nagmamahal sa kapwa niya yan. Lalo na sa kababaihan, ang gusto lang yan magkaroon ng kapangyarihan at makakurakot. Ang gusto lang yan magkamaluli ng pera. O di ba? Hindi tulad sa tatay niya, wala rin naman pakialam yan. Ako puro si Sayad. Kaya nga may Sayad, ang ugali, may Sayad. Di ba? So ngayon, yun ang challenge ko sa inyo, mga didilis. Sige nga, sabihin nyo nga kay Sayad na magsalita siya laban dito sa tatlong ito. Kung kaya niya. O, di ba? Wala yan. Hindi yan mangyayari. O, di ba? So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may Sayad dyan, ang tatay nyo talaga ay karton. Mga bobo talaga. Matili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood. Bye!